Hello po, mga kamanang. Abay na ay nga po at kasama ko dito si Kuya Ariel tsaka si Lola. Bali po sumabay na kami ni Lola kay Kuya Ariel gawa ng si Luli may iniintay pa po sa bayan. Abay na ay nga po at si Kuya Ariel tsaka si Kuya ka best friend ay maghahatid po ng yero dun sa may area number 2 po. At naay nga po, nandito na po tayo sa area number 2. Tapos ari nga at kukunin ko na ring isang balding tinapay. Ito ay ipamimigay natin at maigi ding mamerienda baga. Dun sa ibang lugar, sa buro lang daw sila nakakakita ng ganito. Dito po kasi sa amin, sanay po ba nabibili po ng isang balding tinapay? Tapos bali po, yun po yung gagawin naming pang-almusal, tapos sausaw sa kape tuwing umaga. Tapos dito nga po, umagang umaga po, wala po bang naakyat na tubig dun sa may bahay? Di hindi po makapag-start mag-anduwagi yung mga trabahador kasi nga po kailangan po ng tubig. Kaya nga po itong si Lolo Isto tsaka si Lolo gumawa po ng paraan para po may umakyat na tubig dun sa may bahay. Bali po, kausap na po nila si Kuya Anthony po na makikisuksok sila nitong host kasi nga po wala pong nadating na tubig sa bahay. Ay nga po at ito po bang host ay isasaksak din sa may tubigan at dito daw po ba may malaki-laking tubig? Basta kasi isa kuha mo na to. Ay, taas mo ito. Mabay tayo bukas. Ito yung ari din eh. Ay, ari, kaya lang ay malakas din ang pursa, si PD. Ay, oo. Ari man pala yung miski. Ang kalapit, hindi ko rin nasisilag yung mahig eh. Alin ba? Ari ka rin. Isuot niya sa musimus niya. Ay, aking bubutasan ng kaunti. Dadaga na ng bato yun. Kaya baka... Hindi. Yan. Oh, ano? Mawala. May laman ha. Bigat. Dagan ni PD ari. Bato ano? Oo. May bato. Halat ko kung kaputol. Bali dini nga ay inutusan ako ni Lolo na kuhanin ko daw yung kaputol na hose para maikabit na niya. Wala, Lolo! Kunin natin o kaputol. Yun. Naari. Naari yung kaputol. Dini nga ay inililipat ko sa kabila aring hose para dito ipadaan kasi nga baka mamaya ay kapusin. At dini nga talaga namang sineswerte at nalaglag pa yung camera dun sa may tubig. Buti na lang talaga kamo at waterproof aring camera. At naay na nga aring hose na aking kinuha. Tingnan nyo naman kung gaano kahaba. Kaso mahaba nga ito pero kapos pa kaya inutusan ako ni Lolo na kunin yung mas maliit na hose doon sa may bahay. Kasi kapos. Kukunin natin. Ay, kaysa sinalulo pa yung pupunta. Di pagod. Di ako lang kukuha. Para naman may maitulong ako. Abay, nung ako ngay makarating na dini sa bahay, hinahanap ko yung host sa kanila at baka alam nila kung saan nakalagay. Abay, tapos nga, pumunta muna ako sa bahay. Kinuha ko ba yung sombrero? Gawa ng mainit, di para ako'y may pandong. Nasaan po yung isa pang host daw na maliit? Abay, dito nga, inabot lang sa akin ni Kuya Arako aring host. Tapos sabi ko nga sa kanya, dalawa na yung aking kukunin para in case naman nakapos, di meron pang isa. Naay nga po mga kamanang at ako lang po may konting highlight po sa inyo. Bali po, nag-aaral po talaga ako ng college. Kaso po, napatigil lang po talaga ako. Number 1 problema ng mga nagka-college, di syempre financial po. Opo, napatigil po ako dahil po sa financial problem po. Bali, nung nag-aaral naman po ako, tumutulong-tulong po sila lolo tsaka sina kuya.
Kaso syempre, dahil nga po criminology yung kinuha kong course, masyado pong magastos talaga yun. Tapos po may nag-aaral pa po akong bunsong kapatid. Kaya bali po talaga, napatigil po ako kasi po hindi na po kaya ni nanay suportahan po yung pag-aaral ko. Abay, naalala ko pa nga nun nung kami nag-uusap ni nanay. Nandun kami sa kwarto at nag-iiyakan. Pinag-uusapan namin about dun sa pag-aaral ko. Sabi ko sa kanya, okay lang naman na mag-stop muna ako. Kasi nakikita ko din naman talaga yung sakripisyo ni nanay nun. Yung tindahan nga namin talagang nagsara talaga nun. Gawa ng yung gastusin ko nun sa school ay talagang dun sa tindahan kinukuha. Pero nung nag-aaral naman ako nun, syempre gusto ko din talagang tumulong sa gastusin. Kaya naman nag-working student ako nung time na yun. Pero kahit nag-working student ako nun, talagang hindi talaga kaya. Tapos ay ako din namang umasa kay Lolo. Gawa ng syempre naaawa din ako sa kanya. Matanda na kasi si Lolo, tsaka lagi pang nauospital. Kaya sabi ko nun, okay lang talaga na mag-stop din muna ako. At syempre, gusto ko din naman talaga agad na makabalik sa school, kaya sabi ko, magwo-work muna ako. Kaya after na matapos yung school ko, di ako'y naghanap agad ng work. Dito kasi sa amin, konti talaga yung opportunity. Kaya naman, nag-decide na ako na mag-work na lang sa malayo. Tapos nun, nagpaalam na ako kina nanay tsaka kina lolo. Nung una, ayaw pa ako nilang payagan kasi nga masyadong malayo. Tapos wala pa kaming kamag-anak doon. Tapos pagdating ko nga doon, talaga namang sinuwerte ako. Bale, nag-apply ako ng mga agency dun sa may Santo Tomas. At yung work nga na aking pinapasukan ay production operator. Dahil pag ganun yung kinuha mo, talagang mabilis kang makakapasok. Talaga namang tuwang-tuwa ako kasi nga nakapag-work agad ako. Tapos bali no, nag-stop ako ng pag-aaral, halos isang buwan, nakapag-work na nga ako. Tapos sa kasamaang palad, nung nagtaghi na yung company, ako at yung mga kabatch ko, dinatanggal kami. Gawa nga nagbawas sila ng tauhan kasi nga nagtataghi na yung company nung time na yon. Di ako naman ay stress dahil nga natanggal ako sa trabaho. Bale, umuwi muna ako sa amin pero after nun bumalik ako ng Santo Tomas. Bale, naghanap uli ako ng trabaho doon. Production operator uli pero ibang company lang. Tapos nung nandun nga kami, sobrang nahirapan ako. Dahil nga yung schedule ng shifting namin doon ay isang buwan pang gabi at isang buwan na pang umaga. Kaya naman sobrang nag-adjust yung aking katawan. Tapos ang malala pa dun, halos sa isang buwan hindi kami nagpapahinga. Ilang beses ako nakakatry na dire-diretso talaga yung work sa isang buwan. Tapos 12 hours ng 12 hours pa yung aming duty. Kahit talaga masama yung pakiramdam ko nun, pumapasok pa rin talaga ako. At syempre kahit ganun, hindi ko sinasabi sa mga tao dito sa amin kasi nga ayoko na mag-aalala sila sa akin. Tapos kahit gusto mong umabsent, hindi pwede kasi 'di ba alam nyo nga din sa Pilipinas, ganito na talaga siguro. Tapos grabe pala talaga dito sa Pilipinas kasi ang hirap talagang mag-work. Kasi yung pagod at puyat mo, hindi talaga sapat yung kinikita mo. Akala ko talaga makakaipon ako ng malaki pero ang dami din palang gastusin. Pambayad sa dorm, gastusin araw-araw, tapos magpapadala ng kahit papaano sa bahay. Kaya grabe talaga yung katawan ko talagang bumigay. Talagang andun ako sa production, ang sama ng pakiramdam ko at may time pa nga na doon na talaga ako nasusuka. Tapos lagi nang ganun yung pakiramdam ko, lagi na talaga ako nagkakasakit. Tapos nung hindi ko na kaya, talaga nagsabi na nga ako kinda nanay. Di ayun nga, di ako'y umuwi na muna din sa aming probinsya. Kahit papaano naman, nakabawi-bawi na yung aking katawan at nanaba-naba ako kahit papaano. Tapos itong si Lolo, ayaw na din akong paalisin at dito na nga lang daw ako sa malapit. Siguro nga po yung pag-aaral ay hindi pa po muna para sa akin. At saka bata pa naman po ako, madami pa pong mangyayari. At syempre naniniwala po ako na ito po yung plano ni Lord para sa akin. At palagi naman po ako nagdarasal at nagtitiwala po sa Lord. Alam kong dadating din ang panahon na aayon sa akin ang lahat. Siguro po sa ngayon i-enjoy ko na lang po muna yung kasama ko yung buong pamilya ko at masaya kami at walang sakit.
Yung gumising po ako sa araw-araw at yung pamilya ko talagang malaki ng blessings. Tsaka alam ko naman na maswerte pa rin ako kumpara sa ibang mga kasing tanda ko din. Kasi ako may mga pamilya po ako na may nagmamahal sa akin. Kaya dun pa lang sa part na yun talagang thankful na po ako. Kaya kung nasa mahirap po tayong sitwasyon ngayon, si God po dapat ang unang-una nating nilalapitan kasi siya po ang nakakaalam ng lahat. Lagi po tayong magdasal at magtiwala lang po sa kanyang mga plano. Huwag po natin siyang ke-questionin dahil isang way din po yun ni God para po mas magtiwala at mas manampalataya po tayo sa kanya. At yan nga po pala, salamat din po sa mga nagtitiwala at sumusuporta sa akin. At naay nga po ay mabalik po tayo din sa patubig. Dini nga po hinihila nila yung hose na nakakabit din sa hose na are. Tapos nung tiningnan ko, malaki naman yung tubig na re. Tapos yung putol na hose, di inabot ko kay Lolo nang mapagdugtong-dugtong nga yung hose at umabot nga hanggang dun sa bahay. Ano ka sakit doon? Ay, naku. Ayos na rin ito, Pili. Nakakabog na diyan. Nain na ha. Dun may tubig na. Bagay ako bagay kayo magiging mo. Wala na lang kayo maghapon kung pagod na pagod niyan. Naku. Tatalukin mo. Dadalhin mo doon sa dapol eh. Dala ang patin, dala. May pantugtong. Lolo, nalaglag. At ako lang, wala. Abot mo sa akin. O dala mo sa, tatago mo ha. Okay. Wala sila yung huli yan. Baka naman yung bukas. Wala. Ay. Oh. Ayos na. Pihitin mo rin, dali ka. Aray na, pihitin mo ito. Aray. Pihitin mo rin. Alin? Aray, pihitin mo. Nang Bakit? pumasok din eh. Nang pihit pa. Pihit pa. Okay na. Pihit na. Pipit na. Ano? Yung pala'y nakarinig ng buma, Hanap pa sa akin. Kita ko isinilid mo ay. O, naroon naman isang oras, naroon na. Ay, may naroon na. Baka tayo na ako naroon na. Ang bilis tubig na. Anong may dumating na. Sali di. Baka mamaya mo. Oo, patalayan ko rin. Hala. Kaya mo na yan Oo, wala. Sana rin dumating na, no? Dadating yata Mga siguradong naroon. Oo man. Baka kapantay na anong... Ano kaya? Ay, hindi. Ray! Pinanunuhan na ito Pinanunuhan. Maganda ba yung dugsong mo? Oo. Tapos Lolo, yung hose na nandun sa parang ay nakakadiretso na yan. Oo, doon lang. Yung hose na mahaba. Ito ngang hose na aring mahabang are, ay are po'y nakadiretso na dun hanggang sa bahay. Ang ginawa lang talaga bale, dinagtusok sila ng hose na medyo mataba-taba dun sa may tubigan hanggang sa iabot din sa hose. Yung isa may narating, ito tingnan doon. Tapos dini nga, tinignan ni Lulo yung unang hose na pinutulan nila, talaga namang malaki talaga yung tubig. Kaya ang hinala nila ay may baralaang yung hose, kaya hindi naakyat yung tubig sa bahay. Tapos ito naman si Kuya Ariel at si Kuya Kalayas ay to the rescue at talagang ginawan nga rin ng paraan. Tapos itong si Kuya Kalayas nga, tinitingnan kung paano matatanggal yung bara ng hose. Gawa ng sa kabilang hose baga ay butas, di may nalabas nga ng tubig. At dini sa kabilang side naman ay magaan laang yung pagkakahos. Di ibig sabihin laang, di wala nga naakyat na tubig. Na din Kuaril. Oh. Ari nga, ari.
Ate yo, akin tatagain. Ano? Wala. Nandin lang. Andito na. Ilaw. Ay, kinalas naman nila. Nain na oh. Ayan oh. Nain na tatay. Kulay kape. Ang dumi. Bahala na kayo dyan. Kahit na. Kasal pa na. May dumi ano. Sabihin mo, Chris, sumampa na din. At naay nga, yung tubig nga na lumalabas din sa hose, ito ay galing na talaga dun sa unang pinagkakabitan na ring hose, gawa ng ibinalik na nindalulo. Gawa ng ang problema lang naman pala talaga ay barado nga yung hose, kaya hindi nga umaakyat yung tubig dun sa may bahay. Tapos si Kuya Kalayas na nga yung nag-ayos na rin. Si Kuya Ariel naman ay nandini at sabi nga niya ay maghahakot-hakot na lang sana siya ng tubig sa drum. Gawa ng kung hindi daw magkakaigi din di masasayang nga lang daw yung oras. Kaya nga sabi niya, maghahakot na nga lang daw siya sa drum. At naay nga at tinakpan na din ni Kuya Kalayas yung butas na ring hose. Para naman talagang siguradong sigurado na aakyat yung tubig. Higit dumating. Kanina pa sila dyan. Oo, nagbaybay sila doon sa dulo. Doon kinabit yung malaking hose. Tapos nung tinanggal ni Lolo doon, malaki pala yung tubig. Palay diyan na ang barado. Aring kaunting are. Oo. At naay nga, nung matapos na ngang ayusin yung hose, kami pumunta na din sa may buko at si Kuya Ariel ay nanaga. Kami nga ay uhaw na, kaya kami magbubuko muna. Tapos si Lula nga nandito rin at katatapos lang din ni Lulang maglinis. Kailan ba lagi man ang bibi? Kay Lula muna. Yan o, may pansandok na si Lula Ako na kaya. Napasandok. Gusto ba din ba man ang bibi? Oo. Ayun sa iyo na muna, manang bibi. Kung sa iyo. Yun, thank you. Nandun lang pala ang barado. Ang tamis. Kulang sa alog. Loko ka ba dyan? Yung sabihin to, dalawa-dalawa na lang yung isang biyahe na. At naay nga, nung maubos ko na aring sabaw ng buko, di pinataga ko na nga. Nang makain ko na nga aring buko, ay tingnan nyo naman kung gaano ari kasarap. Kain po tayo! Ay talaga naman, ibang-iba talaga ang buhay din sa probinsya. Masaya, tapos sariwang hangin pa yung iyong nalalanghap. Ay kahit dini nga ang buhay ay magsasakalaang ay, masipag kalaang at ikay hindi magugutom. Ay tingnan nyo naman aring buko at yanong sarap. At pag ikay biglang nag-crave sa buko ay, andi nila ang sa tabi-tabi. Sige, nakalaw lang maghapon. Dalawa din po. Gawa ng makalaw. Nalastis na. Tulin nyo na yung kabayo, biro ka pala yung makaan eh. Wala, suldo-suldo araw-araw, bikin sumidin yung buluan. Tara yun. O, pati na muna, tara. Kaya nga. Nanay, tabi yung track na. Yan, alin ba yung pagdugsong na drive ko? Alin ba? Dito. Yan. At naay nga, nung kami tapos ng kumain ng buko, di aring mga pinagkainan namin, di pinagtataob ko din ni malapit sa may niyog. Pinagbunton-bunton ko din ni lahat. Alin? Alin? Aring asang maliit. Hindi ah.
solve ang buko. At naay nga po yung tubig, talagang yanong laki na. Tapos andito nga din si Kuya ka best friend dahil to the rescue ang mga kuya. At naay nga, dinidiligan muna ni Kuya ka best friend aring mga talbos ni Lula. Bago ba niya ilagay yung hose doon sa may drum? Kaya nga, ang aking kamatis ang diligin mo. Oo. Nang kaunti lang, kahit regador ko. Ay, tama na. Kailangan na rin. Ikaw ba kasi mamaya pa? Pauwi na rin ah. Aba, lang mo yun. Yan yung tatay ano? Ayun Lolo, yan. Ano aabot na? Aba ba na? Naay nga at ikakabit na aring hose din sa may drum. Kaso nga lang ay kapos pala. Ay kaya sabi ko kay Lolo ay arinala ang kaputol na hose ang idugtong niya kahit aray balik ko at pwede rin naman ah. Ay nga yung pabalik. Hindi kayo na yung paparoon. Pinatay ko na nakabaon niya. Paa mo? Hindi yan. Aba. Hindi ko kita nga yan. Labaw na. Ako. Yun. Are, o kita mo ba? Yun. Ay, ate na. Ay, diretso yan ito. Aray, hindi natatalian. Oh! Oo! Meron na ho. Nakabusok na. Punta ko ako. Doon, din. At naay nga po, tinatalian lang po ni Kuya ka best friend na rin ng goma. At pagkatapos nga na rin ay, ayos na ang aming tubig. Ay, doon lang tatay. Lagi namin sinusunod yun. May bato. Oo. Tugpungan. Basta't ito, unang-una mong pupuntahan ay yung isang malakalaki. Yung tatay, nabawasan na. Oh. Ayos na, oh. Nawala na, ano, Chris? Okay na. Ay, puno niya magdamag. Ang lakas ito, eh. Yan, ang laki na ng tubig. At naay po, meron na kaming tubig. Ay talaga namang ay, pagkakadaming pinagdaanan na rin. Kadami-dami ng tumulong para magkaroon ng tubig din eh. Yun naman pala, barado lang ang problema kung ano-ano pang pinaggagawa. So yun po, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye-bye!